araw mga kakwentuhan! Isa na namang kwento ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Kwentong siguradong ating mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Kwentong pinamagatang Life Goes On. Sa mundong ibabaw ay walang kahit na ano ang permanente. Ang lahat ay nawawala, naglalaho at nagbabago. Nasisira, umaalis at namamatay din pagdating sa huli. It's either papahalagahan mo iyong bagay o tao na iyon, o kahit hayop na iyon para lamang manatili siya sa iyo habang buhay sa tabi mo. Pero gaya nga ng nakasaad sa naunang pangungusap sa naunang talata ay walang permanente sa mundo. Kaya dapat napahalagahan mo ang bawat oras na kasama mo siya at baka iyon na ang huling sandali na maaari mo siyang makasama. Good morning! Biglang anas ni Alfred nang makita ang pagmulat ng mga mata ng kanyang girlfriend na si Rose. Napangiti siya nang umiti ito sa kanya. Kamusta ng pakiramdam mo ngayon? Mula sa pagkakahiga ay inalalayan niya itong makaupo ng maayos sa headboard ng puting hospital bed. Maayos naman ang pakiramdam ko ngayon kung ikukumpara sa pakiramdam ko ng mga nakaraang araw. Sagot ni Rose habang inaalalayan siya ng kanyang nobyo sa pag-upo sa kama. May isang ngiti na umukit sa labi ni Rose nang magtama ang mga mata nila ni Alfred. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain muna? Biglang tanong ni Alfred. Tanging tipid na tango at ngiti lang ang isinagot sa kanya ng kanyang nobya. Mabilis siyang kumilos para maghanda ng agahan nilang dalawa. Dahil may lagnat pa rin si Rose ay mas pinili niyang ipagluto ito ng lugaw. 8:00 na ng umaga kaya matatanaw mula sa bintana ang tirik na haring araw sa kalangitan. Nang matapos siya ay kaagad siyang lumapit sa kama ng kanyang nobya at umupo sa isang puting monoblock. Alam kong nagsasawa ka na sa pagkain dito sa ospital kaya pinagluto kita ng mainit-init pang lugaw. May ngiting pagmamalaki ni Alfred sa kanyang girlfriend. Natawa naman si Rose sa inasta nito sa kanyang harapan. Talaga lang ah. At paano ka naman natutong magluto Mag-isa nga ng bawang at sibuyas di ka marunong. Bakas ang pang-aasar sa tono ng pananalita ni Rose. Dahilan para mapasimangot ang kanyang boyfriend sa biglaan niyang pang-aasar dito. Oo na, si nanay talaga nagluto nitong lugaw para sa'yo. Nakasimangot na pagsisiwalat ni Alfred sa katotohanan. Isang masamang tingin ang ipinukol sa kanya ng kanyang nobyo habang nakanguso ito. Natawa na lamang siya ng mahina dahil sa nakikitang itsura nito. Di ka man lang makisama, binuking mo agad ang kahinaan ko. Pangit mong kabanding, love. Isang irap pa ang ginawa ni Alfred dahilan para mas matawa si Rose at mapalo niya ito sa balikat. Attitude yon, love. Di mo bagay, ang sagwa mong tignan. Natatawa pang pang-aasar ni Rose sa kanyang nobyo. Dahilan para mas lalo pang humaba ang nguso ni Alfred at samaan siya nito ng tingin. Ikaw marunong ka namang asar dyan. Tignan mo kapag ako ang asar sa'yo, mas malala, baka umiyak ka pa. Taas noo na pagyayabang naman ni Alfred ngunit natawa lang ang kanyang nobya sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Sige, ganyanan na. Na-ospital ka lang, nagiging bully ka na ngayon. Bahala ka magsubo sa sarili mo. Inilapag ni Alfred sa bedside table ang hawak na mangkok na may laman pang mainit na lugaw. Napairap muna siya sa kanyang girlfriend na tinatawanan pa rin siya hanggang ngayon. Nakahalukip-kip siyang humarap sa kabilang direksyon upang maiwasang makasalubong ng tingin ang kanyang nobya. Tumawa muna ang kanyang nobya bago napatikhim.
Napakagat na lamang sa ibabang labi si Rose nang hindi siya nito lingunin. "We love, sorry na." Pero talagang pinaninindigan ni Alfred ang hindi pagpansin sa kanya. Siya naman tuloy ang napanguso. "Uy, sorry na. Ikaw naman kasi, kung ano-ano pinagsasabi mo na hindi naman makatotohanan." Napaisnab lang sa kanya si Alfred at tinalikuran siya nito. Napanguso tuloy siya sa ginawa ng nobyo. Kinalabit niya ito ng paulit-ulit, ngunit walang epekto. Napairap na lamang tuloy siya sa kaartehan ng kanyang nobyo. Nilakasan niya ang pagkalabit sa lalaki na naging dahilan ng pagkahulog nito sa kinauupuan. Napairap siyang muli nang lilingon siya nito habang nalalaki ang mga mata. "Bahala ka nga dyan. Ikaw na nga sinusuyo, ikaw pang galit. Ewan ko sa inyo mga lalaki." Muli niyang inirapan si Alfred at nakahalukip-kip na nag-iwas ng tingin. Kinuha niya ang remote control ng TV upang i-on ang television at ma-divert kahit papano ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Grabe talaga kayong mga babae. Hindi ko talaga kayo naintindihan kahit kailan. Napakamot na lamang si Alfred nang biglang lakasan ni Rose ang volume ng TV, dahilan para hindi na sila magkarinigan sa loob ng silid. Nagmukha tuloy speaker ang peg ng TV dahil sa naka-full volume ito at sobrang lakas. Napailing na lang si Alfred at napabuntong hininga sa bagong trip ng kanyang nobya. Nagawi ang mga mata niya sa paligid at napansin niya na nakalimutan niya palang bumili ng tubig. Muli siyang napakamot sa kanyang sentido at tumingin sa nobya, ngunit hindi pa rin siya nito nilingon. Tanging sa TV lang ito nakatingin. Nilapitan niya na tuloy ito at napaisnab lang ito sa kanya. Mabilis niya itong hinalikan sa noo bago bumulong sa tenga nito. "Love, punta lang muna ako sa labas. Nakalimutan kong bumili ng tubig mo. Sandali lang ako, babalik din ako kaagad." Muli lang napaisnab si Rose sa kanyang nobyo. Palihim din niyang hininaan ang volume ng TV upang marinig ito. Napanguso na lamang si Alfred bago tuluyang lumabas sa hospital room ng kanyang girlfriend. Patungo sana siya sa cafeteria ng hospital nang makasalubong niya ang doktor ng kanyang nobya. Huminto siya saglit at binati ito ng magandang umaga. "Good morning din," ngiti ng lalaking doktor. "Ikaw ang boyfriend ni Miss Rose Sandoval, am I right?" Biglang tanong ni Dr. Chavez sa kanya. Kaagad naman siyang umiti rito at tumango. "Bakit po, Doc Chavez? Kamusta po pala ang resulta ng mga test na ginawa niyo po sa girlfriend ko?" Sunod-sunod na tanong ni Alfred sa doktor ng kanyang nobya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dr. Chavez bago muling sinalubong ang kanyang mga mata. "Pwede ba tayong mag-usap sa loob ng opisina ko? It's about your girlfriend's condition." Seryosong saad ng doktor. Sandaling natigilan si Alfred dahil sa kanyang narinig. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil nakaramdam siya bigla ng takot. Muli siyang napatingin sa seryosong mukha ng kaharap niyang doktor at napatango na lamang sa huli. Sinundan niya lang si Dr. Chavez hanggang sa tuluyan silang makarating sa office nito. Nang makapasok sa loob ay kaagad siyang pinaupo ng doktor sa mahabang sofa na katabi lang ng office table nito. Nakita niya na may hinalungkat na mga folder si Dr. Chavez. Habang naghihintay ito ay ramdam na ramdam ni Alfred ang malakas na tibok ng kanyang puso na para bang gusto nang lumabas sa kanyang dibdib. Lihim na lamang siyang napabuga ng malalim na hininga at inabala na lang ang sarili sa pagtingin sa paligid. Ang office ni Dr. Chavez ay malinis at maayos tingnan. Ang mga papeles nito sa trabaho ay may sariling lalagyan, kaya hindi iyon naging makalat tignan.
Hindi rin ganun kalaki ang office nito. Sakto na ang espasyo ng buong silid upang magkasya ang office table. Malaking drawer na pinaglalagyan ng iba't ibang folder. Ang mahabang sofa na kinauupuan ni Alfred at ang restroom nasa dulong bahagi ng silid. Hay, finally! Biglang bulong ni Dr. Chavez. Dahilan para mabalik ang atensyon ni Alfred sa doktor. Nagtungo ito sa sariling swivel chair at doon ay umupo ng maayos. Tumikhim muna ito bago sinalubong muli ang kanyang mga mata. Kaagad siyang kinabahan nang makita ang seryosong mukha ng doktor ng kanyang nobya. Nakuha ko na ang resulta sa mga test na kinalap namin sa girlfriend mo. Panimula ni Dr. Chavez, dahilan para makaramdam ng kaba si Alfred. Nagpatuloy ang doktor matapos nitong buklatin ang records at results ng mga test kay Rose. After running all our diagnostic tests, we have confirmed that your girlfriend, Miss Rose Sandoval, have a leukemia. Tila ba parang nabingi si Alfred sa kanyang mga narinig. Hindi niya kayang paniwalaan ang napaawang na labi niya at gustong magsalita pero walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. You're just kidding, right? Halos hindi makapagsalita na tanong niya sa doktor. Ngunit tipid na iling ang nakuha niyang sagot. I wish I am, Mr. Alfred. Tanging tura ng doktor habang may malungkot na ngiti sa labi. Here, that is the results of our diagnostic test about your girlfriend's condition. Kagat-labing napatingin si Alfred sa folder na nasa harapan niya. Matagal siyang napatitig doon habang nangingilid ang mga luha na sa kanyang magkabilang mga mata. Gamit ang nanginginig na mga kamay, ay lakas loob niya itong binuklat sa kanyang mismong harapan. At habang patuloy na binabasa ang mga nakasaad sa bawat papel, ay hindi na siya nakatiis at mabilis na pumapatak ang maiinit niyang luha. Parang gripo na sunod-sunod sa pagpatak ang mga iyon, pababa sa kanyang pisngi. Habang patuloy siyang umiiyak sa masaklap na kapalaran ng kanyang nobya, ay naririnig niya na si Dr. Chavez na nagsasalita, ngunit sa nararamdaman niyang kirot sa kanyang dibdib ay hindi niya ito magawang intindihin. Matapos ang tagpong iyon ay hindi rin naman nagtagal dahil sinabi rin ng doktor ang resulta sa mga magulang ni Rose at pati na rin sa kanyang nobya. Nang araw na malaman na ni Rose ang tungkol sa sakit nito, ay wala ito ni isang salita na sinabi. Tanging paghikbi lang ang lumabas sa labi nito ng mga oras na iyon. Isang mahigpit na yakap naman ang ibinigay ni Alfred sa kanyang nobya at hinalikan ito ng paulit-ulit sa sentido. Don't worry, love. I will stay by your side until you get through this. Kaya mo yan. Pagpapakalma niya kay Rose, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang luha sa kanyang pisngi, ngunit binaliwala niya lamang ito. Hindi kita bibitawan at iiwan. Kaya natin to. Sakit lang yan. Malakas ka, tandaan mo yan. Mabilis na lumipas ang mga araw at namalayan na lang nila na 6 na buwan na pala simula nang madiagnose si Rose sa sakit nitong leukemia. 6 na buwan na rin ang nakalipas nang huli silang pumunta sa hospital. Mas pinili kasi ni Rose na wag nang magpa-chemotherapy dahil aksaya lamang daw iyon sa pera. Hindi rin naman daw siya gagaling, ika niya kahit na mag-undergo siya ng therapy para sa kanyang sakit. Noong una ay tutol ang lahat sa naging desisyon ni Rose, na manalig na lang sa kapangyarihan ng Diyos at wag nang tumutol sa masaklap na tadahanang naghihintay sa kanya. Isang gabi ay niyaya ni Rose ang kanyang boyfriend na panoorin ang mga bituin noong gabing iyon.
Sa balkonahe ng bahay nila Rose, sa ikalawang palapag ang napili nilang magandang pumwesto. Dahil medyo nanghihina na si Rose, ay maingat niya itong binuhat mula sa kama palabas ng balkonahe at iniupo ito sa magkatabing upuan na inihanda niya mismo. "Pwede ba tayong magpicture ngayon, love?" Biglang tanong ni Rose habang patuloy na nakatingin sa maliwanag na kalangitan. Ang crescent moon na nasa langit ay napakagandang pagmasdan, samantalang ang mga bituin ay nagkalat sa paligid dahilan para magliwanag ang kapaligiran. "Sure," ngiti ni Alfred bago dali-daling kinuha ang sariling phone at nag-take sila ng picture. "Smile, love!" Nakailang kuha pa sila ng larawan habang magkasama nang makaramdam si Rose ng antok sa kanyang sistema. "Love, inaantok na ako. Gusto ko na sanang matulog." Biglang saad ni Rose habang nakasandal sa balikat ng kanyang nobyo. Sandaling natigilan si Alfred dahil sa narinig at sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Isang pilit na ngiti ang umukit sa labi ni Alfred bago ito napakagat ng madiin sa ibabang labi. "Sure, love. Sleep well. Don't worry, babantayan kita. Hindi kita bibitawan." Sa hindi na namang malamang dahilan ay mabilis na umalpas ang mainit na luha at magkabilang pisngi ni Alfred. Madiin na napakagat si Alfred sa kanyang ibabang labi upang pigilan ang sariling mga hikbi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Rose habang walang tigil sa paglagapak ang kanyang mga luha. "Love?" Basag ang boses na pagtawag ni Alfred sa kanyang pinakamamahal na babae. Ngunit hindi niya na muli pang narinig ang boses nito. Nang gabing iyon ay tuluyan nang namaalam si Rose sa mundo at hindi na muling nagising pa kahit ano pang pilit niyang gisingin ito. Ang naging pagkawala ni Rose ay nagdulot ng malaking lamat sa puso ni Alfred. Isang taon na simula noong namayapa ang babae ngunit palagi pa rin siyang umiiyak dahil sa pagkawala nito. At habang nakaupo sa mismong upuan kung saan niya huling nakasama si Rose, sa huling sandali nito ay may puting paru-paro ang biglang huminto sa kanyang kamay. Kasabay ng pagdapo ng puting paru-paro sa kanyang balat ay ang pag-ihip din ng hangin. Ang pakiramdam ng yakap ni Rose ay muling naramdaman ni Alfred, dahilan para mabilis na mangilid ang kanyang mga luha. Napatingin siya sa paru-parong dumapo sa kanyang kamay at napangiti sa kabila ng mga luhang bumabagsak galing sa kanyang mga mata. "Love." Basag ang boses na pagsasalita ni Alfred. Ang tingin ay nasa puting paru-paro lang nakatuon. "Alam kong masaya ka ngayon kung nasan ka man. And I'm happy to know that. Thank you for everything. I love you, Rose Sandoval. I'm letting you go now, even though it hurts so bad." Matapos iyon ay muli nang lumipad ang puting paru-paro papalayo sa binata. Naiwan na lamang doon si Alfred na umiiyak mag-isa habang may pangungulila sa kanyang nobya. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.